Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque.
masasampalang araw lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erguhan at balitaan. Samantala, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Kayo po ay tuloy-tuloy na nanunood dito po sa Marinduque News Network sa ating erguhan at balitaan. Pasadahan muna natin ang ilan sa mga balitang nakalap ng Marinduque News Network sa nakalipas na mga araw. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Sa buong lalawigan ng Marinduque. Oh, by the way, happy fiesta po pala dyan sa may barangay Matuyatuya sa bayan ng Torrijos. Ngayon po ay 12 sa buwan ng Disyembre, 12/12/2024. Sa bayan po ng Buak, gayon din po dito sa bayan ng Torrijos, bayan ng Gasan, Buena Vista, sa bayan po ng Mugpog. Kumusta po kayo? Talagang medyo nag-aulanin po dito po sa ating lalawigan. Kanina po habang nagbiyahe ako ay nararanasan natin ang pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala mga kababayan, tayo po ay napakapalad ngayong araw sapagkat atin pong makakapanayam ang kinatawan po ng mga magsasaka sa mababang kapulungan ng Kongreso. At ito po ay tagapagtaguyod ng ating mga kababayang mga magsasaka. Siya po ang ating bayani sa Kongreso. Ang akin pong tinutukoy ay ang atin pong Congressman Wilbert Lee na makakapanayam po natin dito sa ating programang Erguhan at Balitaan para alamin natin ano po ang ano-ano ang mga isinusulong ng ating Congressman Wilbert Lee, gayon din ng partido o ng party list na Agri-Party List para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. And for sure, hindi lamang ito sa kapakanan ng ating mga magsasaka, bagkos ay ang kapakanan din ng ating mga kapatid na mga mangingisda sapagkat alam naman natin ang ating lalawigan ay napapalibutan ng karagatan. Gayon din ay understand si Kong Lee ay nagsusulong din ng mga proyekto at programa na may kaugnayan naman sa ating kalusugan. Kaya tayo po ay napakapalad ngayong araw na ito ng Huwebes, sapagkat nandito po sa linya ng ating komunikasyon ang tinuturing po na wise man. Siya po ang nagsusulong ng libreng gamot at pagpapagamot sa buong Pilipinas. Ipinaglaban niya rin po na mapataas ng 30% ang PhilHealth benefits na naging epektibo noong Pebrero nito pong kasalukuyang taon. Sinusulong po ni Manoy Wilbert Wise Lee na dagdagan pa ang benepisyo mula sa PhilHealth matapos niyang i-expose noong 2023 na may bilyong-bilyong pondo ang ahensya. Samantala noong Setyembre ay napakomit niya ang Department of Health at ang PhilHealth sa mga dagdag benepisyo na hanggang ngayon ay binabantayan ni Manoy Wilbert Wise Lee hanggang sa matupad ang mga ito.
Si Congressman Lee po ay isang negosyante na nakapagbigay ng trabaho sa higit 3,000 na mga Pilipino. Pinasok din ni Manoy Wilbert Wisely ang serbisyo publiko upang maging kinatawan ng Agri-Party List noong 2022. Sa unang termino niya, halos 500 na mga batas at resolusyon ang naisulong ni Congressman Lee. Kasama na rito ang New Agrarian Emancipation Act. Gayon din po ang Philippine Salt Industry na pag-uusapan natin mamaya sapagkat alam ko na isa ang ating lalawigan na kasama po ang lalawigan ng Mindoro sa dapat ay magkaroon ng ganitong napakagandang proyekto at the same time ito po ay sinusulong din ng ating gobernador, ang ating pong gobernador Presbitero Velasco Jr. Gayon din po ang Anti-Agricultural Economic Sabotage at ang Sabotage Act. Paniwala po ni Manoy Wilbert Wisely, ang pamahalaan ay hindi dapat pabigat sa taong bayan. Kaya dapat ang gamot at pagpapagamot, sagot na po ng gobyerno. Mga ginigiliw ko, mga kabarangay at mga kababayan, dito po sa ating sintang lalawigan ng Marinduque, ang atin pong kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso, kinakatawan po ang ating mga kapatid na mga magsasaka sa pamamagitan po ng Agri-Party List. Magandang araw po, Kong Wilbert Manoy. Yes, magandang araw, Myong. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating mga nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagkataon po kung Wilbert na tayo po ay parehas nakapula ngayong araw na ito. So magandang araw po at welcome po muna kayo dito sa aming lalawigan. Kahit sa pamamagitan lamang po ng ganitong panayam ay nakakasama at nagiging kabahagi po kayo ng aming mga kababayang Marinduqueño. Yes, maraming salamat Myong. Maraming salamat sa pagkakataon. Kung I understand, sabi nga po natin, ipakilala mo po muna sa amin ang inyo pong partido, ang party list, I mean, na Agri-Party List. Well, kami po, ako po ay representante ngayon ng Agri-Party List, no? Ito po ay, tayo po ay aktibong nagsusulong ng ating pong mga para po sa kapakanan ng ating pong mga magsasaka, mangingisda. Hindi lang po yan, para sa lahat po, no? Lalo na po itong sinusulong natin ngayon na ito pong ating ipinaglalaban, yung pong kalusugan, no? Para sa lahat, no? Dahil napakarami po natin pera, pero hindi po ito nagagamit para sa kalusugan. Samantalang ito po yung pangunahing takot at pangamba po ng bawat Pilipino, no? So ito po yung isang pinaglalaban po natin dahil laban po natin itong lahat. Kung ang amin pong lalawigan ay napapalibutan ng karagatan, ano po, sapagkat kami po ang itinuturing na hugis puso o sentro ng Pilipinas. So maliban po ba kung doon sa inyo pong pakikipaglaban para sa sektor ng ating mga magsasaka, gayon din po sa kalusugan ng ating mga mamamayan, ano-ano rin po ang mga proyekto o mga, kumbaga po ay mga batas na isinulong ninyo patungkol naman po sa ating mga kapatid na mga mangingisda? Well, dito po sa ating pong mga kababayang mangingisda, marami po tayong nakasulong po dyan, no? Yung pong fuel subsidy po para sa kanila, buwan-buwan. Ito po ay nasa Kongreso, nakasalang po ito. Ito pong mga tinatawag po natin yung Pantawid Pambangka program na sinusulong po natin na kung saan bibigyan po natin ng mga kanya-kanyang bangka itong ating pong mga mangingisdang kababayan. Pero Marinduque, no, meron po lang isingit. Ito pong iniakda po natin na ito po ay naging batas na itong Philippine Salt Industry Development Act na kung saan ilang kongreso na po ang lumipas, hindi po ito na isa sa batas. So ngayon po ito ay ganap na batas na, tayo po ang talagang nagsulong po niya, no, na kung saan bubuhayin po natin uli ang industriya ng asin na alam ko po ang Marinduque, isa po yan sa pangunahing nagsusupply dapat po ng asin sa ating bansa, no? Dahil sa ngayon, ang asin po natin, 93% ay inaangkat po natin ito sa ibang bansa, no? Opo, mabuti po at nabanggit nyo yan, Kong, sapagkat yan din po ay talagang inaasahan ng ating mga kababayan.
Kung ngayong ano pong ang nabanggit po ninyo, yung SALT Act ano po ay naipasa na at naisabatas na, kailan naman po kaya inaasahan ng aming mga kababayan na yan po ay magkaroon ng katuparan at ang proyekto ay maganap mangyari dito po sa aming probinsya ng Marinduque, sapagkat sa pagkakaroon po ng ganyang napakaganda pong batas, inaasahan po na magkakaroon ng dagdag, kasi maliban po kung sa tayo ay magiging supplier o puproduce ng asin, pero magki-create din po yan ng employment o oportunidad o local opportunity para sa ating mga kababayan dito. Kumbaga, trabaho po para sa ating mga kababayan. Tama kayo dyan, Miyong, no? Ito po ay magdadagdag actually ng trabaho para sa ating mga kababayan, no? Na may higit 100,000 sa loob ng 10 taon, no? Pero ang maganda po sa batas na to, ito po ay epektibo na actually, no? Maraming insentibo pong nakapaloob po dito, no, sa batas na ito, no, doon po sa mga gustong pumasok sa pag-aasin. Marami po tayong insentibo dito. Meron pong mga yung pagbili po ng makabagong kagamitan sa pag-aasin, yung paggagawa po ng iodized salt, yung makabagong pag-aasin, yung pong hindi mo na kailangan talagang mainit ang araw, ibibilad, may mamakanarya na pong magagamit. Ito po ay binibigay po ng ating pamahalaan, no? Kailangan lang po pumunta sa BFAR at mag-apply, no? Dahil ang ginawa po nating pangunahing ahensya na mga ngasiwa po nito ay yung BFAR po, no? So pumunta lang po doon at marami po pwedeng makuha doon, no? Yung insentibong sinasabi ko, may mga tax exemption po, meron pong mga pwede pong umutang ng puhunan na wala pong interest, no? At meron pong mga kagamitan. Sinabi ko nga kanina, yung pagbibili ng makabagong makinarya, libre po ito, sagot po ito ng gobyerno, no? At yung pong mga lupain na pwede pong gamitin sa pag-aasin, ay pwede pong itong magamit po ng libre galing sa pamahalaan, no? So meron pong listahan tayong ginawa po dyan na in-identify yung BFAR. Ilan po ito sa mga insentibong sinusulong natin para po dito sa mga mag-aasin. Maraming salamat sa pagsusulong po niyan, Kong Manoy Wilbert Lee, po. At the same time na papanood ho namin sa national television ang inyo pong pag-expose din. Dumako naman ho tayo sa usaping pangkalusugan, Kong, sapagkat ito pong inyo pong party list, maliban do ang pangalan po nito, Kong, ay agri. Ibig sabihin kasi pag sinabing agri, patungkol more so sa ating mga kapatid na mga nasa agrikultura o sa sektor ng agrikultura. Pero napapanood ho namin, Kong, ang inyong pagsusumigasig na ang ating mga kababayan din ay magkaroon ng maayos na kalusugan. Kaya nga po, napanood namin na kayo ay nagsusulong din at talagang bumabatikos doon sa mga individual na hindi ginagawa ang kanilang mga tungkulin, lalo na po yung pagdating sa pagsasaayos ng kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes, tama kayo, Miyong, no? Actually, sinimulan po natin ito nung nakaraang taon pa, September 2023, nung sinabi po natin, napakaraming pera, billion. In fact, itong perang po ito ngayong taon po ay mahigit 500 billion na, 504 billion na, o mahigit kalahating trillion na, no? Na nakadeposito lang, kumikita ng interest, naka-invest po sa time deposit, sa iba't ibang treasury bills. Samantalang habang tayo po ay nag-uusap dito, araw-araw, minuto, meron po tayong mga kababayang namamatay, no? Dahil ayaw po magpadala sa hospital, pinipiling nakaratay na lang sa bahay, dahil nga po sa takot na pag dinala po sa hospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot, kailangan mangutang, lalong malulubog at malulugmok sa kahirapan. So pinipili na lang po nila na nasa bahay lang, no? Hindi po ito katanggap-tanggap. Bakit po natin pinapayagan ito? Kaya ito po ay ipinaglalaban natin. Ang pera para sa kalusugan, dapat gamitin lang ito sa kalusugan at hindi pwedeng kunin para gamitin sa kung ano-anong proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi po ginawa.
Totoo po yun. So, kung meron kami mga kababayan dito, ano po, kasi halimbawa, may mga pagkakataon ho ba daw kong na nakakatulong, na matutulungan ninyo ang ating mga kababayan kung sakaling sila rin ay meron pong idulog ho sa inyo pong opisina, lalong-lalo na po yung mga humihingi po ng mga GL or guarantee letter, Kong? So, ayan, si Kong? Opo. Yes, actually mag-follow lang po sila ng aming pong official Facebook page, no? Wilbert Lee 2025 o Wilbert Manoy Wilbert Lee. I-follow lang po nila ito, mag-message sila po doon sa aming messenger. 24/7 meron pong sumasagot diyan, no? Hindi nila kailangan pumunta sa aming opisina, no? Ipadala lang nila yung mga pangangailangan, yung kung guarantee letter, pinapadala po namin ito via messenger din. Yung code na magagamit po nila para magagamit nila sa mga hospital. No, hindi po nila kailangan pumunta sa aming opisina, hindi kailangan gumastos ng pamasahe, mag-absent sa trabaho. So mag-message lang po kayo sa amin. Okay. So, kung... Pwede rin niyong ipadaan po sa inyong programa. Ayun, sige po, magandang ano po yan, Kong, at babato po namin direktamente po sa inyo. Talagang ang ating Congressman Wilbert Lee talagang maaasahan pagdating ho sa ganyang mga usapin. At ito nga po, Kong, napanood namin na kayo po ay nag-file ng inyo pong kandidatura sa pagka-senador ng ating bansa. So mula po sa pagiging kinatawa namin, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, nais nyo pong kayo ay kumbagay magsilbi sa atin pong Senado. Ano po ba ang rason o dahilan ng inyo pong pagtakbo sa mas mataas na posisyon at ang mga plataforma po na dadalhin ninyo sa inyo pong kampanya? Well, una sa lahat, malinaw na malinaw po sa atin ang ating pinaglalaban. No? Kaya po, ito pong sinimula natin sa Kongreso, gusto po natin ito ipagpatuloy sa Senado kapag tayo po ay pinalad. No? Ang pinaglalaban po natin, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino. Malinaw na malinaw po ito sa ating Universal Healthcare Law, sa ating batas. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino. So walang kailangan pong magmakaawa, halos lumuhod, parang namamalimos, para lang po matulungan lalo na po pagdating sa pagkakasakit. No? Ito po ang ipinaglalaban natin. At ito po ang sisiguraduhin natin na kapag tayo po ay napinalad na mapunta po sa Senado, ipaglalaban po natin ito. Lahat po ng batas na gagawin natin ay patungkol po sa pagkakaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot para sa bawat Pilipino. Ito po ang pangarap ng bawat isang pamilyang Pilipino, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Ayun, so napakaganda pong advokasya niyan, Kong. Yung ating pong mga kababayan na nanonood po sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa Marinduque News Network at yung mga nanonood po sa atin pong Lucky 7 o dito po sa MNN TV, yung inyo pong mga katanungan ay itatanong ko po mamaya direktamente kay Kong. Tapusin lang po natin itong ilan sa mga nais nating itanong kay Kong. Kong, dahil dyan ay kayo po ay nag-file ng resolusyon na nananawagang mag-resign na si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Bakit po, Kong? Kasi nakikita ko talaga nakikipaglaban kayo pag nanonood ako ng sesyon. Well, actually, ito pong si Secretary Ted Herbosa, ito po ay napapirma po natin ng commitment letter. No? Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang budget hearing, tayo po ay nang-agaw ng mic sa plenaryo, no? Dahil dito sa ipinaglalaban natin, no? Yung pong kalusugan natin, no? Dahil nung panahon na yun, ayaw po natin i-approve yung budget po ng Department of Health hanggang hindi po sila nagbibigay sa atin ng timeline, schedule, kung paano po nila plano gawin na lahat po ng mga kababayan natin ay tuluyan na pong bumaba o kung hindi man po kayang maalis na kaagad-agad yung pong gastusin sa pagkakasakit, no? So meron po tayong hiningin commitment letter na pirmahan po niya ito, na pirmahan ng presidente ng PhilHealth. Ang problema po, lumipas na po yung Oktubre, meron silang commitment, lumipas na yung Nobyembre, may commitment sila. Ngayon, December, meron silang commitment, January, meron po sila, wala pong natutupad. No? So para sa akin,
ang kailangan po natin na isang leader po. Kaya po si Health Secretary, dahil siya po ang namumuna, siya po ang namumuno sa Benefits Committee ng PhilHealth, siya rin ang namumuno sa board ng PhilHealth, na siya po magbibigay at maglalabas po ng mga perang ito, kailangan po niya ay maging agresibo, isa pong pinuno na may puso, may malasakit, mapagmahal. Higit sa lahat, hindi po manhid, hindi bingi, hindi bulag sa mga nararamdamang paghihirap po ng ating kababayan. No? So hindi po niya ito kayang to pa rin. So kailangan pong umalis at magbitaw na po siya sa pwesto. Hindi po pwedeng ganyan po ang pinuno ng ating pong Department of Health. No? Hindi po natin matutupad yung ating pangarap kung siya po ang nakaupo dyan. Bakit po ba ganun na lamang ang kumbaga ay yung masidhing pagnanais nyo po na ang atin pong kasalukuyang DOH Secretary ay kumbaga ay mag-resign na sa pwesto? Ano po ba yung mga ipinangako niya na dapat ay itinutupad niya at nang magkaroon naman ng magandang kumbaga ay mapakinabangan ng ating mga kababayang Marinduqueño ang pagsasaayos ng ating kalusugan? Well, una sa lahat, naipatupad na natin nung nakaraan, dahil isang taon na natin yung pinaglalaban, yung 30% increase sa lahat ng benepisyo. Ngayong November, ang gusto natin mangyari, nung nakalipas na November, ay karagdagang 50% uli. No? Dagdagan, no? Pwera doon sa 30%, dagdagan uli ng 50% yung mga benepisyo matatanggap po ng mga miyembro. Pwera po dyan, yun pong pagpapagawa ng salamin, pagpapacheck up sa mata, dapat November, libre na rin po ito, kasama na po ito. Ngayon pong December, ang pagpapa-opera po sa puso, sa angiogram, angioplasty, bypass surgery, lahat po ng pagpapagamot tungkol po sa sakit sa puso, gayon din yung mga pagpapagamot tungkol sa cancer, chemotherapy, radiation, lahat po ng klaseng sakit ng cancer, dapat po 80% ang sasagutin ng PhilHealth pagdating po ng December. At kung ikaw ay senior citizen, wala ka na pong dapat bayaran. Siguro, yung marami tayong kababayan ang makakapagsabi na kapag ikaw ay na hospital, napakaliit po ng nababawa sa PhilHealth. No, halos 1 to 2% lang. No, konting-konti, hindi mo maramdaman. Lugi ka pa sa hinuhulog mo. Ito po ang gusto nating mangyari. Dapat kapag ikaw po ay na-hospital, at least ang babayaran mo, 80% ang sasagutin na ng PhilHealth. No? Para tuluyang bumaba po yung gastusin mo dyan. No? Ito pong mga diagnostic test, katulad po ng CT scan, MRI, PET scan, na alam natin, napakamahal po nito. At pag pumunta ka sa pampublikong hospital, konting hospital lang po ang meron nito, dapat po ngayong December, libre na rin po ito. No? Yung pong dialysis, nagawa na po natin ito maging libre. No? So, epektibo na po ito. Yung pong breast cancer, napataas na po natin ito. Pero kulang na kulang. Kaya meron po tayong hiningi na commitment letter na buwan-buwan, meron po silang kailangan gawin para po tuluyan na po maging libre ang pagpapagamot. Yan po yung gusto natin mangyari. At yan po ang hindi po nila tinutupad. Ito po hindi nila pagtupad sa commitment na to, panloloko po ito sa taong bayan. Hindi po sa akin, taong bayan po ang niloloko po nila rito. Kung ganyan lamang po, Kong, sa palagay niyo po ba kung sakaling mapalitan po ang ating kasalukuyang DOH Secretary, matutupad na kaya ang mga pangako na ito na maibigay ang kaukulang mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayan patungkol sa pagsasaayos ng ating kalusugan sa pangnasyonal? Yes, kailangan natin ng isang pinuno na sabi ko nga, hindi manhid, hindi bulag, hindi bingi. May puso, nararamdaman paghihirap ng ating mga kababayan. Isang pinuno po na may puso ang kailangan po natin. Matutupad po yan kapag yan po ang naupo. Ito po ang pinaglalaban natin. Niyong, napakahalaga po nito. No? Hindi pwedeng bawasan, alisin. Kahapon, natapos yung DICAM, yung pong pag-uusap sa Senado at Kongreso, nakakalungkot dahil inalis nila yung subsidiya para po sa PhilHealth. No? Samantalang
napakarami pa pong sakit, napakaraming dapat gawin sa ating kalusugan na hindi pa nagagawa. Kaya ito po ay pinaglalaban po natin at patuloy po natin ipaglalaban at hindi po natin ito titigilan. Ayun, speaking of which po ay ano po kaya yung masasabi ninyo doon sa naging desisyon ng Bicameral Conference Committee na wag bigyan o gawing zero subsidy sa 2025 ang PhilHealth? At ano po ang implication nito, Kong, sa kabuuan pagdating doon sa mga serbisyo na nakukuha natin sa PhilHealth? Una sa lahat, una sa lahat, bawal po itong gawin, no? Dahil nasa batas na po ito sa ating pong syntax law, ang collection po dyan, kalahati po niyan, may formula po yan, ay kailangan pong mapunta sa PhilHealth, no? Yung pong collection galing sa tobacco, sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa soft drinks, sweetened beverages, yung pong parte ng collection na yan, dapat po mapunta sa PhilHealth. Yan po yung nakasaad sa batas. So kung hindi po yan ibibigay sa PhilHealth, bawal po yan. No? Ito po ay technical malversation, malinaw, dahil ito po ay earmark funds. No? Malinaw po na hindi po nila ito pwedeng gawin. No? Ang implikasyon po nito, kapag hindi po ito naibigay, ang mangyayari po, dahil itong subsidy na to, ito po ang sumasagot dun po sa mga indigent patients, yung po mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng contribution sa PhilHealth, katulad po ng mga informal sector, ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, yun po ating po mga senior citizen, PWD. Ang mangyayari po nito, ang sasagot, yun po mga normal, yung mga normal na empleyado, yun po mga miyembro na nagbabayad. So, yun po ang mangyayari dyan. So, yan po ang isang magiging implikasyon niya, no? So, imbis na madagdagan yung pera para makover ang lahat po ng sakit, mangyayari, mababawasan dahil kailangan sagutin po ito, no? So, lalong mapapatagal, no? Yung pangarap natin na talaga maging libre na yung gamot at magpapagamot. Kaya, itututulan po natin ito, no? Patuloy po natin itong lalabanan, hindi po tayo papayag po dyan. Ayun, napakaganda pong ano niyan, advokasya po, Kong, at talagang kumbaga ay hindi magkakamali ang ating mga kababayan na hindi magsisisi kung kayo po ang patuloy na magiging kabahagi at kasama namin, lalo na po sa mataas na posisyon diyan sa Senado, sapagkat may isang Congressman Wilbert Lee na patuloy na magsusulong ng kalusugan at mga usaping may kaugnayan sa agrikultura at sa pangisdaan. So, Kong, may mga nagtatanong dito, ano po ba yung patungkol daw doon sa mga salamin na dapat sana ibigay na para sa ating mga kababayan? Well, ito pong salamin na to, ngayong November po dapat ang inaasahan natin dito na pag ikaw po ay malabong mata, so papagawa ka ng prescription glasses, libre at covered na po ito dapat ng PhilHealth, no? Kaya lang, hindi nga po nila natutupad, hindi po nila nagagawa. Yung huling follow po natin, ginagawa para po yung guidelines at yung IRR, no? Para sa akin, kung dito nga sa Kongreso, sa Senado, kapag minamadali, kaya pong mag-hearing araw hanggang madaling araw. Bakit po hindi ito gawin, no, ng Department of Health? Dahil para sa akin, hindi po nakakapag-antay yung sakit. No, yung sakit po ng isang tao, hindi po din mag-antay na dahil lang po dito sa proseso, dahil hindi pa nagagawa, bakit hindi po madaliin? Totoo po yan, So, kung ano po yung mga nakabinbin nyo pa na mga panukalang batas dyan po sa Kongreso na bibit-bitin at ipaglalaban ninyo kung sakaling kayo ay pagkatiwalaan ng ating mga kababayan na maupo bilang senador? Maliban doon sa mga binanggit nyo kanina, Kong. Una sa lahat, yung mahigit 500 po yung naihain natin panukala. No? Out of the mahigit 500, 115 po na panukala natin ang aprobado na po sa Kongreso sa third reading at ngayon po ay nakabitin sa Senado, no? Hindi po ito na ipapasa pa sa Senado dahil nakahintay, no? Kabilang po dito yung kanina binanggit ko sa ating para sa ating mga
mangingisda, yung Pantawid Bangka Program o yung fuel subsidy na gusto po natin mangyari na buwan-buwan, ito po ang ating maliliit na mangingisda ay mabigyan ng 1,000 subsidiya para po sa kanilang fuel, no, sa kanilang gasolina sa bangka, no. Ito po ay nakabinbin sa Senado. Ito po mga ating pong agripreneurship na tinatawag, yung po mga gustong mag-aral ng agrikultura, kahit alam po natin na libre na po yung matrikula hanggang college, pero napakaraming ibang gastusin pa, no? Yung pong pamasahe, gastusin sa pagkain, sa dormitoryo, sa gamit, lahat-lahat po ito, may batas, may bill po tayo dyan na sasagutin po ito ng ating pamahalaan dapat para maingganyo naman po yung mga kabataan, yung po mga magulang na pag-aralin po ng agrikultura, yung ating po mga kabataan, dahil sa ngayon, ang average po na edad ng ating mga magsasaka ay 57 years old. Kung wala pong tumalit, baka sa loob po ng 10 taon, mawala na po tayong mga magsasaka, mawala na. No? Yan po ang mga ilan pong nakabitin natin. No? Yung pong Post-Harvest Support Facility Act, nakabitin din po ito. Ito po ay patungkol naman dun sa mga post-harvest. No? Alam natin, kapag tayo ay bumababa po sa ating pong mga kababayang magsasaka, ang lagi pong hinaing, ang kulang, yung kawalan po ng kanilang post-harvest facilities, no? Bagamat meron pong binibigay na pondo taon-taon sa DA budget, pero kulang na kulang po ito, no? Ang gusto natin, kung hindi man po kayang pantayan yung budget na binibigay sa pre-harvest, ay sana hindi naman po ganyang kakonte, no? Like ngayong taon, ang budget po sa pre-harvest ay 53 billion, 16 billion po sa post-harvest lang. Next year, 58 billion sa pre-harvest. Ang binigay po sa post-harvest ay 13 billion, lalo lumiit, no? So gusto natin, itaas po ito, no? Ito po yung mga pressure, dryer, cold storage na napakahalaga po sa ating pong mga magsasaka, no? At yung kadiwa, no? Institutionalization Act. Gusto po natin, ang kadiwa ay maging institution na, hindi po depende sa kung sinong administrasyon ang nakaupo para magkaroon lang ng kadiwa. Gusto po natin, ito po ay tuloy-tuloy, bawat lugar magkaroon po ng kadiwa. Ilan po ito sa mga panukala natin na nakabitin po? Ayun. So talagang yan ho yung kailangan natin yung magsusulong doon sa mga programa at proyekto na may direktang impact sa pamumuhay sa pamumuhay ng ating mga kababayan. At kung napanood ko rin on the national television na talagang kumbaga balikan lang natin yung usaping pangkalusugan sapagkat nakakalungkot naman kung na marami tayong mga gamot na nag-expired at hindi naibigay para doon sa mga dapat nitong maabutan ng tulong. Alam naman natin kung na ang dami pa rin nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga health center, pag bumaba ka kung sa mga barabarangay, talagang hirapan sa mga gamot, yet may mababalitaan tayo na yung ilan sa mga gamot ay na tuluyang nasisira lamang o nag-expired. Well, una sa lahat, nung dito sa commitment letter po ng DOH, ngayong October, dapat magbibigay sila sa akin ng report kung bakit pag dumating ka sa hospital, pumunta ka, kadalasan walang gamot. No? Bagamat may budget tayong binigay, ngayong taon 27 billion, next year 44 billion, laging walang gamot sa hospital. So kailangan nila magbigay ng report, hindi ko nila ito ginawa. Tapos nalaman natin na meron palang 11 billion na gamot na nag-expire lang sa bodega ng DOH. No? Hindi ito katanggap-tanggap. Walang gamot sa hospital, merong gamot sa DOH na nag-expire. No? Hindi po ito pwede. Dapat nga makasuhan dito ang may kasalanan. Kaya tayo po ay nag-file din ng resolution para investigahan po itong anomaliyang ito. No? So yan po ang dahilan yan. Yung pong isang hiningi nating report na October, dapat ibigay nila yung pong report nila kung ano po yung plano nila para tuluyan na pong walang gastusin ng ating mga kababayan. Wala rin silang naibigay. So ibig sabihin, wala silang kaplano-plano. No? So yan po ang talagang ipinaglalaban natin na no? Banggitin ko kanina, nakalimutan ko, meron po ako isang panukala din na kung saan
gusto nating isabatas na, no, kahit na nasa Universal Healthcare Law ito, gusto natin magkaroon ng isang batas pa patungkol sa no balance billing. Yung kung talagang wala na pong dapat bayaran ang ating mga kababayan pagdating po sa pagkakasakit. Dahil karapatan po ito ng bawat isang Pilipino at ito po ang primerong responsibilidad ng kahit na anong pamahalaan. Nako, alam nyo kung yan ay talagang ako ay lubos na magagalak at masisiyahan sapagkat totoo po yung binanggit nyo kung kanina na bakit nga ba talagang pag-usaping pangkalusugan at pupunta tayo sa ilang mga ospital. Bakit kaya kailangan pa nating manikluhod? Alam nyo kung makailan meron kaming karanasan, kasi alam nyo po ang aming probinsya, so nasa isang napapalibutan po kami ng karagatan. At kung sakasakali man kong na meron kaming may mga kababayan kami dito na kinakailangang dalhin diyan po sa Maynila sa ilang mga ospital na pang-gobyerno diyan sa pampublikong ospital diyan sa Maynila dahil hindi kaya dito sa aming probinsya dahil ang amin pong ospital dito, meron lamang po kaming isang provincial hospital at may mga district hospital. Pero alam naman po natin na kapag nasa ganitong isla, medyo limitado ang kanila pong serbisyo. At kapag may mga kinakailangan yung malakihang operasyon, kinakailangan pong dalhin dyan sa Maynila. At ilan po sa mga challenges namin dito kung napakahirap pong mag-refer, minsan hindi po tinatanggap dahil nung amin pong hospital, yung referral po from our hospital patungo po diyan sa mga public hospital diyan sa Maynila. Napakahirap po kung minsan dala-dala po ng ambulansya, iikot-ikot sa mga ospital dyan para tanggapin yung isang pasyente dito lalo na kapag punuan. So, paano kaya yun kung napakahirap lalong-lalo na alam naman natin ang ating pong isa lamang kami po kung sa probinsya na may ganito at ang ating bansa ay binubuo ng maraming probinsya na kagaya po ng sa amin. So, paano yung ganitong sistema? Parang hindi naman deserve din kapag po ay Pilipino, kung Well, yan po talagang nangyayari, yan po ang realidad, yan po ang nakakalungkot. Kaya po talagang yan po ang ipinaglalaban natin. Kailangan mong magmakaawa, halos lumuhod, para kang namamalimos, no? Bakit po natin pinapayagan ito samantalang napakarami po natin pera na dapat lang gamitin para kalusugan. At hindi po ito mauubos sa pera nito dahil taon-taon meron pong contribution galing sa miyembrong pumapasok at meron pa pong subsidy, no? So, hindi po sobrang pera ito na sinasabi nila. Masasabi mo lang sobra yung pera kung lahat po ng kailangan gawin, lahat ng serbisyo ay nagawa na. Ito may pera, nakadeposito, samantalang yung mga dapat gawin, dapat paggamitan, yung mga serbisyong dapat ibigay ay hindi po nagagawa, no? So, mali po ito, no? Kaya ito po yung talagang ipinaglalaban natin, ipinagdidiinan kung hindi po natin ito titigilan, hindi po tayo titigil dito, hindi po natin ito tatantanan. Hanggang dumating po yung araw na kailangan kapag ikaw po ay miyembro ng PhilHealth, pumunta ka sa kahit anong hospital, hindi pwedeng hindi ka tanggapin. Kailangan tanggapin ka at wala kang dapat babayaran. No, yan po yung talagang pinaglalaban natin. Dalawang katanungan na lang po sa akin from my end bago namin kayo tuluyang bitawan dito po sa ating panayam, kong napabalita po na nag-issue po ng temporary restraining order ang atin po sa Korte Suprema patungkol po doon sa supposed 60 billion pesos na PhilHealth funds na kumbaga ay na-transfer na ho ba ito? Ita-transfer o na-transfer na sa Treasury? So ano pong inyong komento dito, kong? Ano po ang masasabi nyo dito? Sumulat sa simula, talagang ito po ay nilabanan natin. 89.9 po ang gusto nilang kunin ditong billion. No? Pwera pa po ito doon sa 504 billion na pinag-uusapan natin o may higit kalahating trilyon. Ito po ay 89.9 billion na galing sa subsidiya nga po, no? Yung sa mga collection ng sin taxes, no? Nakuha na po ang 60 billion, napigilan po yung 29.9 billion. Bagamat ito ay hindi pa pinal dahil ang oral argument po ay sa February 5 pa gagawin, inaasahan po natin na ang Korte Suprema ay kakampi po sa atin at tuluyang iutos na ibalik itong nakuhang 60 billion, no, na pera, no? Dahil malinaw po, sabi ko kanina, ito po ay para sa kalusugan,
at ito ay dapat gamitin lang para sa kalusugan. Hindi po ito pwedeng kunin para gawin o ilagay sa proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi po ginawa. No? Kaya tayo po ay talagang lumalaban at kasama po tayo doon sa mga tumutulpod para hindi po ito makuha. No? That's good to know, Kong. At kung sakasakali ho ay kumbaga ay yan ay pandagdag pa rin kung sakasakali na ang fund nararapat kung saan dapat ilagay, which is for the development ng ating health system dito po sa lalawigan. Naku, Kong, sana daw po'y makabisita kayo dito sa aming lalawigan ng Marinduque, bagamat kami po ay munting isla lamang, pero kami naman po ang itinuturing na puso ng Pilipinas. Kaya sana po ay makabisita ka dito at masilayan mo naman ho ang ganda ng aming lalawigan ng Marinduque. Yes, opo. Talagang schedule ko po yan na Myong. Mapupunta po tayo dyan. Ayun. At na makapagpa-picture naman daw po sa inyo ang ilan naming kababayan na sumusuporta rin po pala sa inyo. Sabi ay suportado po namin kayo, Kong, sa laban po na ito. Naku, Kong, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong napakahalagang mga impormasyon na ipinabatid sa ating mga kababayan. Ano po ang nais nyong iwan o mga mensahe po na nais ipaabot sa ating mga kababayan na nanunood po dito sa ating programa, ang Kong Manoy Wilbert Wisely, at ano-ano po ang mga nais niyo pa na mga ipapaabot sa kanila, Kong? Well, una sa lahat, Myong, magandang araw. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras sa akin para may pamahagi ang ating ginagawa. Ang akin lang po, ang paanyaya ko po sa ating mga kababayan, samahan po ninyo ako, laban po natin itong lahat. Malinaw na malinaw po ang ating ipinaglalaban. Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Walang isang Pilipinong kailangang magmakaawa, lumuhod, para namamalimos, para lang matulungan, lalo na po pagdating sa pagkakasakit. Malinaw na malinaw po ito. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino at malinaw na obligasyon po ito ng kahit na anong pamahalaan. Gamot mo, sagot ko. Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Yan po sinimula natin sa Kongreso. Pag tayo po ipinalag sa Senado, ipagpapatuloy po natin ito at sisiguraduhin ko po may mga batas po na gagawin natin ay patungkol po sa pagkakaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Yung pong gusto natin mangyari ay magkaroon po tayo ng isang lipunan na iiwanan sa ating mga susunod na henerasyon na kung saan meron pong isang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaya libreng gamot, libreng pagpapagamot, gamot mo, sagot ko, laban po natin itong lahat. Maraming salamat, magandang umaga po. Maraming salamat po. Yan po si Kong Wilbert Wisely, si Manoy Wilbert Lee, po, na nakasama natin dito po sa ating panayam sa Erguhan at Balitaan dito po sa Marinduque News TV. Maraming salamat po, Kong, at sana po ay magkadaupang palad tayo ng personal sa mga susunod na mga araw. Kaya atin pong suportahan, mga kababayan, po, ang ganyan pong mga individual na nagtataguyod ng kapakanan, lalo tigit ang kalusugan ng ating mga mamamayang Marinduqueño, lalo tigit ng ating mga mamamayang Pilipino. At tuloy-tuloy po tayo dito po sa ating programa. Ako pa rin po si DJ Myong. Kung sakasakaling meron po kayong nais na ipaabot at nais na i-shoutout, by the way, yung akin pong mga estudyante pala naghahintay na maigi sa akin. Natapos ko lang itong ating programa at ako ay mapunta dyan mamaya sa ating eskwelahan sa Marinduque State University. Kaya lamang sa mga oras na ito ay napakalakas ng ulan na nararanasan natin dito sa ating bayan ng Buwak. At sa aking pagbibiyahe kanina ay medyo na ulan-ulan din dyan sa may bahagi naman ng Buena Vista at sa may bahagi ng Gasan. Pero kaninang umaga ay naranasan ho natin ang buhos ng ulan dyan naman po sa aming bayan ng Torrijos.
Ay nako, gusto ko rin po palang pasalamatan ang atin pong kaibigan mula po sa tanggapan ni Kong Wilbert Lee, ang ating kasama sa industriya na si Sir Res Bernardo, na naging dahilan kung bakit ang ating napakamasigasig na Congressman Wilbert Wisely ay naging kabahagi natin para dito sa ating programang Erguhan at Balitaan ngayong araw. At atin din pong bigyan ng pagkilala ang ilan sa ating mga kababayan at ang ating mga kaibigan na nagadiwang po ng kaarawan ngayon. At sa mga susunod na mga araw, gusto ko pong i-shout out, medyo advance lamang ng kaunti, ang atin pong Mayor Army de la Cruz Carrion. Ang ating napakagandang mayora ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas, December 13. Advance Merry Christmas tuloy. Alam mo na, Mayora, ha? Usapang Pasko. By the way, usapang birthday muna. Yan. Happy birthday kay Mayor Army de la Cruz Carrion. Gayon din kay sino pa ba yung nagadiwang ng kaarawan na sabi ay special shoutout pala sa atin pong mahal na Congressman Lord Alan Velasco. Gayon din sa lahat ng bumubuo sa kanilang tanggapan, sa pangunguna po ni Attorney Hi Kong. Yan. Sa pangunguna ni Attorney ang kanila pong Chief of Staff na si Attorney hirap kapag live, biglang nakakalimutan. Sorry na, Attorney. Ako'y ako nun. Oo. Ang pa yung nakalagay din ay yung buong pangalan ay naisip ko maigi yung palayaw ni Attorney. Si Attorney Joselia. Lagot, buong pangalan. Ayun, Attorney Honey. Yan, Attorney Honey. At the same time ay sa kanilang napakabait din na staff, si Miss Ann, na siyang dahilan kung bakit masaya at punong-puno ng ngiti ang aming mga kasama dito sa estasyon. Maraming salamat po, Miss Ann. Hindi ko pa kayo na-text dahil naintay ko lamang yung pasasalamat ng team. Asin ko po yun sa inyo. Pero, gayon din kay may asin po ako sa inyo na pasasalamat. Gayon din kay Ian Solis at sa lahat po ng bumubuo sa opisina ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Shoutout ko na rin si ang atin namang founder ng Pusong Pinoy Party List na si Madam Wen Velasco. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito po sa aming estasyon sa Marinduque News Network. And also, nais nating i-shout out ang ating mga kababayan na naghahintay na sila po ay maging kabahagi. Yan. Si John Jerix Mingi. Nako, meron akong kasalanan sa iyo. Mamaya, inaayos ko lamang. Mapunta ako dyan sa ating school para ayusin yung inyong itong mga batang ito kasi hindi agad nagabigay ng kanilang mga aktibidades. Tuloy, nahuhuli kayo. Nako, meron pa akong kasalanan sa inyo. But anyway, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Again, happy fiesta po sa atin pong mga kabaranggayan dyan sa Barangay Matuyatuya. Sa pangunguna po ni Kapitan, ni Tita Kapitana. O gusto ko ring i-shout out si Kagawad Jet Del Mundo na napakasipag at napakabait nako sa inyong lingkod. Maraming salamat sa pagmamahal po sa inyong lingkod. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas, nagbibigay sa akin ng inspirasyon para patuloy din po na maglingkod. Kaya gusto kong pasalamatan lahat. Gayon din kay Kapitan Liante ng Barangay Kabuyo, Torrijos, Marinduque.
Yan, gayon din ang mga kagawad na nag-imbita sa akin. Gayon din ang ating Vice Governor Lynn Angeles at kay Kuya Will. Kay Kuya Willie. Sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan na nakatunghay dito sa ating programa, magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Nag-aulan-ulan po ba dyan sa inyong mga lugar sa kasalukuyan? Yan, nakalimutan ko. Ang si Tita Merlina Del Mundo Rehiños, ang ating kapitana ng Barangay Matuyatuya. Special shoutout po sa inyo. And gusto ko ring i-congratulate lahat ng mga nanalo sa Miss Matuyatuya Bagong Sibol. Yan, napakagagaling ng ating mga miyembro ng LGBTQA++. Sapagkat sila talaga ay romampang ating mga kababayan dyan sa Barangay Matuyatuya. Gayun din, gusto kong pasalamatan at i-shout out si Father Hoben sa kanyang sacerdotal anniversary. At ang bumubuo sa Our Mother of Perpetual Succor Academy na nag-imbita rin sa atin para maging horado. Diyan naman sa kanilang ginawang Binibini at Ginoong Kalikasan 2024 na ginanap po diyan sa covered court ng Torrijos, sa bayan ng Torrijos. Congratulations sa mga kabataan na nanalo at gayon din sa lahat ng mga lumahok. Sabi nga nung isang guro, the mere fact na kayo ay tumayo sa stage, isa ng karangalan yan para sa inyo at isa na yung oportunidad na masasabi namin na kayo ay talagang napakasisigasig. At kahapon naman po, tayo naman ay naimbitahan para maging horado din sa kategorya ng news writing sa ginanap na division press conference diyan po sa Barangay Puktoy, partikular sa Puktoy National High School. Nakakatuwang makita yung sabi nga nung aking teacher diyan sa teacher ko dati sa OMSA na si Ma'am Malabayabas, Florinel Moreno Malabayabas. Sabi niya ay nakikita ko na ang mga batang miyong at nakakatuwa yung mga bata, nag-broadcast sila at saka nagagawa ng balita, editorial cartooning, editorial writing, news writing, sports writing, meron ding radio broadcasting. Nako, ang sarap-sarap sa pakiramdam na itong mga batang ito ang susunod sa mga ginagawa, sa mga yapak po ng inyong lingkod sa pagbabalita dito sa lalawigan. Tuwang-tuwa po talaga ako na makita na may mga kabataan na ngayon ay gumagawa ng nagsusulat ng balita, gumagawa ng report. At yan nga po ay idinaos kahapon yung kanila pong division press conference diyan po sa Barangay Puktoy, partikular sa Puktoy National High School. So congratulations kay Ma'am na nag-iimbita sa akin para maging kabahagi, pero talagang maghapon po kita doon. Medyo mapagod din. Gusto kong i-shout out si Ma'am Elizabeth Rehiño Paralejas. And of course, sa atin pong, ang tawag pala dito ay 2024 District Schools Press Conference na dinaluhan po ng mga kabataan, mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa bayan po ng Torrijos. At gusto kong i-shout out sina Dr. Dingson Decena, Dr. Joben Marasigan Mogol, si Dr. Cherry Ann Del Mundo Halos, ang asawa ni Dr. Halos, nakasama natin dyan sa Marinduque State University. Gayun din sina Ma'am Queenie Kendosa, sina Miss Arlene Halos,
At ang kapatid ng aking kaibigan na si Jeric J. Wenlaugo na siyang tumayo na Master of Ceremony kahapon. So, sa lahat ng mga kabataan, mga mag-aaral na nakibahagi para sa kanilang tao ng District Schools Press Conference, congratulations sa inyo. Doon sa mga hindi nabigyan ng pagkakataon na kumbaga ay manalo sa iba't ibang mga kategorya, huwag kayong mag-alala dahil meron pa naman sa susunod na taon. I-improve nyo lamang ang inyong mga craft. At sa lahat naman ng mga nanalo, ay ang aking pagsaludo sa inyo sa inyong pagpapakita ng kasigasigan para makamit ninyo ang ganyang mga, sabi nga ay ang mga award o ang gantimpala. So sana ay pagyabungin nyo pa ang inyong mga natutunan, gayon din ang inyong talento para sa mga susunod na panahon. Din sa pwesto ko, kayo naman ang susunod. Kayo naman ang uupo, kayo naman ang tatayo, kayo naman ang pupwesto. Dahil kami ay kumbaga ay malipas din, kaya kayo naman ang madating. By the way, nais din nating i-shout out ang ating mga kabaranggayan dito po sa may barangay Malibago, na nagkaroon pala sila ng isang aktibidades dyan. Parang meron din silang Miss and Miss, ano ba ito ay yung kanilang aktibidades dyan. Miss Malibago. Ay gusto ko rin shoutout si Ate Richie dyan sa Torrijos at sina Scarlett, mga nakasama ko sa pag-judge. Yan ang gaganda. And special shout out as well kina Herlan Marquez na nanonood po ngayon dito sa ating live feed. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Birthday ko po ngayon. Joke lang po. Hindi. Ako po ay February pa ang birthday ko. Yan. And sina Don Pepot ay ano ang iyong shinare sa amin. Samantala, pasadahan lamang ho natin ang ilan sa mga balita na naganap dito po sa ating lalawigan sa nakalipas na mga araw. Ang PSA po ay nagkaroon ng kampanya. Ito po yung tinatawag na Rehistro Bulilit Campaign dito po sa lalawigan ng Marinduque. Sabi po dito, in its ongoing effort to promote early access to the Philippine Identification System or PhilSys, the Philippine Statistics Authority Marinduque Provincial Statistical Office recently launched its Rehistro Bulilit campaign in the municipality of Buena Vista. This project successfully registered 54 individuals, including 49 children ages 1 to 4 years old, to the national ID system. The campaign aims to make the national ID accessible to the youngest members of the community. A press release from the PSA Marinduque said. During the event, the PSA Marinduque Information Officer Danica Gamara explained the significance and future benefits of the national ID and how the PhilSys ID could facilitate their children's access to social services, education, and financial opportunities. The Rehistro Bulilit campaign is part of the PSA's broader vision of advancing data and statistics through digital transformation, aligning to make essential identification accessible to all Filipino children from all walks of life. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Gamara. PSA Marinduque provided storytelling sessions and activities such as coloring and drawing to develop and enhance the creativity of the children. As PSA Marinduque continues to promote national ID registration for children across municipalities, it reinforces its dedication to a digitally empowered community, ensuring parents that every child in the community is entitled to his or her own national identity. Bahagi pa rin ang pahayag ni Gamara. Through continuous outreach activities, PSA Marinduque is building a strong foundation for the next generation.
So, ilan lamang po yan sa mga balita po na may kaugnayan dito sa ating lalawigan. Samantala, para naman po sa ating balitang pang-nasyonal, ano ba ang mga maiinit na pinag-uusapan po ngayon sa buong bansa? Sabi ko kahapon dun sa mga bata na aking na nag-interview sa akin doon sa district school press conference, ay dapat tayo ay may alam at may pakialam. Yan ang aking natutunan sa aming regional director ng Philippine Information Agency sa Mimaropa na si Miss Hemin. Lagi niyang inasabi yon, dapat tayo po ay may alam at may pakialam. Samantala, usaping pang-nasyonal naman po, ang atin pong Vice President VP Sara, hindi daw tatakasan ang Pilipinas. Anong sinasabi dito? Tiniyak nga po kahapon ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong magtago o umalis ng bansa. Sakaling ipag-utos ang pag-aresto sa kanya, bunsod ng ilang reklamong kinahaharap. Sabi po ng ating Vice President, "No, I don't plan to leave the country. I don't plan to hide, mainly because my children are here." Yan po ang pahayag ni BP Sara sa isang pulong balitaan. Matatandaang si BP Sara ay kasalukuyang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation matapos na sabihing may kinausap na siyang tao na papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay siya. Kahapon po ay nagdaos ang NBI ng pagdinig sa kaso ng Vice Presidente ngunit hindi siya dumalo rito. Nagpadala na lamang si VP Sara ng kanyang abogado ng liham sa kanyang abogado ng liham sa NBI at pinabulaan ng pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo. Samantala, sinabi rin ni VP Sara na hindi siya nagsisisi na binitawan ang pahayag laban sa Pangulo sakaling mapatay siya. Aniya, buti na alam nila na pag namatay ako, I will not die in vain. Naharap din si VP Sara sa impeachment complaint sa Kongreso. Talaga namang usaping pang-nasyonal medyo minsan ay matatawa ka na lamang o minsan parang sarsuela, ano po. Yan, kaya sabi ko ay tutukan na lamang natin ang mga pangunahing mga problema at sitwasyon dito sa ating lalawigan sapagkat talagang pag ating tinutukan pa ang mga balita ay yung mga nangyayari diyan sa bansa ay kita'y maloloko at maloloka. Ano po, sabi lang ay kita'y mapupuhang bagay ganyan. Kaya atin na lamang problemahin yung ating problema dito sa ating lalawigan, sa ating bayan at sa ating buhay. Pero syempre, sabi nga natin kanina, dapat tayo ay may alam at may pakialam. So sa papaanong paraan, dapat alam din natin kung ano yung nangyayari sa pang-nasyonal, sa pandaigdig na mga usapin. Pero at the same time, dapat tayo kumikilos para sa ating sarili. Huwag nating iasa lahat, huwag nating iasa yung ating buhay sa kanila. Gumawa tayo sa paraang kaya natin at itaguyod natin ang ating pamilya at ang ating buhay. Nako, oras na po para tayo ay pansamantalang magpaalam dahil tayo po ay makain naman para sa pananghalian. Gusto ko munang i-shout out ang atin pong mga security guard dyan po sa Land Bank na napakababait. Pagdating pala ang ni Sir Santi dyan ay talagang nakangiti na at talagang bukas ang pintuan. Dahil sino ba naman ang hindi pasok dito sa ating executive na napaka sipag, si Sir Santi Latorrena, ang ating hepe naman, head ng finance at operation ng Marinduque News. And also, sino yan?
Yan. And sa lahat din ng ating mga kasama dyan po sa mga security guards sa RCBC at the same time ang atin pong mga stakeholders at ang atin pong mga kababayan na patuloy na sumusuporta dito sa ating programa. Isang masarap na pananghalian po sa inyong lahat at huwag po kayong aalis ng inyong mga tahanan nang wala po kayong dalang anumang pananggalang sa ulan, kaparehas po ng payong sapagkat talaga naman kailangan nyo pong magbitbit palagi ng payong dahil ang buhos po ng ulan ay talagang hindi natin alam kung kailan darating. And also atin pong batiin din, ito baga si Kapitana? Si Kapitana Luwarca pala ito? Kaibigan ko ito si Kapitana Luwarca. Yan ang bait nito. Special shoutout po. Napakamot ako sa ulo, Abay, si Kapitana lagi nakangiti sa akin. Special shoutout. Sana naman ay may picture kita ni Kapitana. Yan, tinahanda daw ng team. Special shoutout po sa iyo, Kapitana Luwarca. Ang ganda-ganda ni Kapitana Luwarca talaga. Sa Barangay Moralion. Gusto kong i-shoutout. Hi, Kapitana. We love you so much for the love that you have given. For the contributions, for the service and sacrifices na binibigay mo po sa ating mga kababayan dito po sa Barangay Moralion at lalong-lalo na po sa pagmamahal ninyo dito sa aming lalawigan, dito po sa aming estasyon sa Marinduque News Network at si Kagawad San Juan dyan sa may Barangay Moralion din, yung may-ari ng barbershop na sigurado akong nanonood siya ngayon dito sa ating programa at sa kanyang may bahay. A special shoutout po sa inyo. Yan po. So, oras na po para tayo ay pansamantala magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa atin pong programa. Ito pa rin ang Erguhan at Balitaan. Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Magkakitaan at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at timpilan. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo, lalong-lalo na po ang mga mahal kong Torioseño. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erguhan at Balitaan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erguhan at Balitaan.